Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Sister Daisy. Hindi yata ako naririnig. Okay na, sige. Narinig po ba ninyo ako? Mag-text lang kayo. So, good evening again po. Magandang gabi. At ito po si Sister Daisy, ang anchor ngayon for in behalf of Father Pep at saka si Sister Zon. Kaya nasa Chancery po sila at may okasyon po doon. Christmas party yata ng mga lahat ng nandun sa mga nagsuserve sa ating Archdiocese sa Chancery. Tsaka yung mga sa taga liturgy. Okay, so have a good time po sa inyong lahat dyan at Merry Christmas sa inyong lahat. So anyway, ito po ang inyong Barkadahan kay Kristo, the radio program ng ating Archdiocese under the Commission on Catechesis. At for today po ay marami din tayong pag-uusapan tungkol sa paano tayong nagsuserve sa Panginoon. Pero bago pong lahat, as usual, ang aking pong kasama na go-go girl pag Friday, according kay Father Pep, ang aking pinakamamahal na Sister Karen. Hello. Good evening po, Sister Day. At Good evening. Magandang gabi din po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig, sa ating mga friends, mga kabarkadahan. Ito po si Karen Shi na taga Santa Rita. Wala po yung aking mga kasamang makukulit ngayon. Kasamang go-go girl and Yes. Review week yata nila. Ay, oo, di ba? Opo. Patapos na kasi yung yung kanilang December, pasok. opo. By next week yata may exams na. Nako. So behave muna daw sila. Behave muna Kunwari. sila. Focus muna sila. Kunwari. Focus. Oh, kunwari. Pero nakikinig po yung Ay, mga ganun ba yun? Hello kayo dyan. Focus kayo ha. Baka mamaya sumabit pa. Ay, hindi. Ano po yung mga yan? Conscientious Wow, students. very good, very good. Okay. So, to start with, sabihin muna natin siguro ito mga hotlines natin. Sister Yung Karen. ating mga text hotlines, Mhm. 0932-482, sandali, medyo malayo ako. Malayo ka. 0932-462-0898, that's for Sun. For Globe, 0905-302-5768. And then for text line numbers, 0918-351-8282. For Globe, that's 0917-363-3738. Para naman po sa ating mga Connect Ka Katekista lines, that's 0927-891-0966. That's 0927-891-0966. And then for Sun, 0922-831-5967. 0922-831-5967. Yan po yung Connect Ka Katekista. Pag nag-subscribe po tayo dyan, mapapadalahan tayo ng mga scriptural at saka inspirational messages every day. Salamat po kay Sister Son Basco para sa pag-maintain ng ating database na yan, ng ating service. Okay, oo. At saka yung naman kung gusto nila kaming makita sa kanila mga Ustream, no? Sa mga computers nila. So, simply type www.ustream.tv. Again, www.ustream.tv. At i-type ninyo ng tuloy-tuloy yung Bright FM 919. Bright FM 919. At kami po, makikita niyo, dalawa lang po kami ngayon. Dati standing room kami dito. Gusto mo dito? Para nakaharap ka. Okay. Oo nga pala, every time nagbo-broadcast, nakakalimutan kong batiin yung mga, kung sino yung behind the, yung mga gadgets natin dyan. Si Kuya Egay at saka si Kuya Gerald. Hello po. Salamat sa pagtitsaga sa amin at sa pag-assist sa amin sa aming pang-araw-araw na program every 6 to 7. Okay, so and also, binabati din po namin ang ating mga minamahal na nakikinig din palagi sa ating Pampanga Provincial Jail. Kumusta nga po kayo lahat dyan? Ako, kami po ay nagagalak at kayo po ay nakikinig sa amin. Kasama po namin kayo 1 hour every day.
At lahat po ng mga katikista na nakikinig din po, magandang gabi po mga kasama kong bumabagse. Bumabagse. Sumasagwan. Okay. Na nakikinig po ngayon. So magandang gabi po, Maya Pabengi. At eko po sasawang babagse. Okay. So, yes. Kailangan na kayo po. Oo nga, dahil masyado tayong the harvest is plenty, but the laborers are few. Ngayon pa naman ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga laborers sa ating vineyard. So, to start with, siguro, as usual, ay babasahin ni Sister Karen ang ating gospel for today. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Jesus spoke to the crowds, "What description can I find for this generation? It is like children shouting to each other as they sit in the marketplace. We played the pipes for you, and you wouldn't dance. We sang dirges, and you wouldn't be mourners. For John came, neither eating nor drinking, and they say, 'He's possessed.' The Son of Man came, eating and drinking, and they say, 'Look, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' Yet wisdom has been proved right by her actions." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Naku, Sister Karen. Ito ay tungkol sa mga paraan ng mga katulad natin, no, na nag-evangelize, na nagpi-preach, na nag-share ng good news sa ating apostolate, no, sa ating mga isa ito ang paraan ng sa broadcast sa radio, no. Ang pag-share o paglaganap ng salita ng Diyos ay may kani-kaniyang paraan tayo dyan, eh, no? Kamukha ng mga bata dito na describe nila. Kanya-kanya sila ng gimmick. Kanya-kanya ng paraan to get the ears of these people around them, yung para makinig, para makakuha yung attention ng mga nakapag-ikot sa kanila. So, yung generation, lalo na ngayon, tama-tama yung generation natin ngayon, no? Napakahirap kumuha ng attention ng mga nakapaligid sa atin. Yung mga, lalo na yung mga nawawala ng landas, yung mga nangangailangan ng, yung nagsisearch pero humahanap pa ng tutulong sa kanila, palagabayan sila, no? So, iba-ibang paraan yan. Kaya lang, depende din ang paraan natin sa mga taong nakakakita o kung sino yung kinakausap natin. Kung minsan po may mga hadlang, katulad nga ng mga kung ano-ano mga istorbong nangyayari sa mundo ngayon, mga gadget to get our attention, to get our time, no? Mga useless, mga bagay na nga, mga activities na nakakasira ng oras natin at ng paningin natin sa ating spiritual life. Tapos tayo din naman, tayo mga nagtatrabaho sa vineyard, tayo mga apostolates, no? Nasa apostolate. Iba-iba tayo ng paraan sa amin, mga katikista. Iba-iba na ang pinag-aaralan naming mga ways, no? Para maturo namin ng more effectively ang salita ng Diyos. Yung gospel, isipin mo na lang, Sister Karen, yung mga pupils namin, sisimula mo sa grade 1 hanggang sa 4th year high school. So, iba-ibang approach yan. Yung mga iba pa dyan, may mga madaling makakatch, may naman madaling hindi. Yes, at iba-iba yung level at saka capacity ba yun? Capacity and their interest. Kaya nauso nga nung Vatican II, yung inculturated na paraan. No? Inuugma mo, nililevel up mo sa mga kausap mo, yung salita ng Diyos at yung homily mo. Kailangan laging relate yung mga audience. Tapos, pero, excuse me, para sa akin yata, ang pinakamahirap lalong i-share ng Word of God ay kung sino pa yung mga kasing edad na natin. Set in their ways na po kasi. May iba na silang mga hadlang sa kanilang pananaw, no? Their way of thinking. Isa pang factor dyan na para paniwalaan ka o hindi, o para makonvince sila o hindi, kung gusto ka ba nila? Type ka ba nila? Ano ba yung impression nila sa'yo? Kung ikaw mismo, personally, may connect ka sa kanila. Oo, no? Kung minsan na ang ganda-ganda na nga ng sinasabi mo, pinag-aralan mo na lahat, pinaghandaan mo, pero meron ka pa rin makikitang mga tao na talagang hindi nila type yung pag-share.
May ganun you cannot please everybody. Totoo. But that's okay. Huwag ka daw mawala ng pag-asa. Kasi, tandaan ninyo daw, dito, we are supposed to be sa ating mission. Ano yon? At sino ba yung nagpasugo sa atin? Sino ang boss natin talaga? Whom are we pleasing really? Is it our neighbor or God? So, yun palagi, tayo mga, lalo na mga katikista, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Basta't gawin lang ninyo kung ano yung na-feel ninyo na tama sa inyong ginagawa at sa inyong pagpipreach. At saka see to it nga, yung pinipreach ninyo, nakikita rin sa pagkatao ninyo. Tama. Sa inyong pag-uugali. Dapat may match. May match, sabi nga ni Bishop Ambonon, what you preach daw, you live what you preach. Practice what you preach, sabi nga ni Bishop Ambo. So yun ang let us remember na whatever way you are using sa iyong pahayag ng salita ng Diyos, dapat manggaling yan sa puso at sa iyong mabuting pananaw at sa inyong tamang paghangad mo sa pagbibigay puri sa Panginoon. O yung sa'yo, Sister Karen, ano yung sa'yo? Nung nabasa ko po yung gospel, iniisip ko, ang hirap naman ng ganito. Kasi yung parable ni Jesus, yung mga musicians. Oo, ginamit tapos, niya mga musicians children. na nasa, children. The musicians are like children in the marketplace. Oo, Nagrereklamo daw sila. Bakit nga naman hindi magrereklamo? Hindi ba bago ka makatugtog, mag-e-effort? Oo, tapos di ka mapakinig. Diyos ko. Ayan na naman. Kulang na lang tumulay ka na naman sa alambre. Naalala ko lang, kasi nung weekend, nagpa-seminar kami sa isang parokya. Mga basic orientation. Okay. Siyempre, bago, pag-present, kasama ko po yung mga kulit boys and girls nun Oo. Sila yung secretariat, tapos kami nag-facilitate. Good feedback naman, kasi mukhang maayos. Sabi nung isa, parang organized. Hindi lang nila alam, kapag maayos, pag walang sabit, ibig sabihin, katakot-takot na naman. preparation yung ginawa. Naalala ko, Sister Day, nung kinukwento mo yung maayos yung installation, maayos yung Oo, tama. Di pinag-usapan natin yun, Oo. O tapos Kasi, kaya maganda yung kinalabasan. Sabi ko nga, yung seating plan pa lang yung layout, Nako. floor plan pa lang, 6 na beses yata ni-revise ni nakita James. ko nga kung paano kayo naghanda diba? Tapos? So, nung weekend nga, sabi nila, akala siguro nung iba, ganun lang yung madali. Pero ma-effort yun. So, nakaka-relate ako dito sa mga musicians sa gospel. Nag-prepare. Syempre, yung pagtugtog ng instruments, hindi naman. Di biro yan. Hindi hinawakan mo yan ngayon. Oo naman. Tumutugtog na yan ng maayos, di ba? Katakot-takot na practice yan. Tapos pagtugtog mo, walang kumanta. Meron pang magpipintas sa'yo. Ayun ang masakit. Kaya diba? sabi ko, medyo nakaka-relate ako pag ganito. Ako din, nung binabasa ko, ganun din nakaka-relate diba, ako. Yung bago mo ituro, nagturo din naman ako Oo. Bago mo yan ituturo, kailangan ikaw mismo master mo. Tapos porket ganito yung point na i-discuss mo, hindi ibig sabihin yun lang yung aaralin mo. Lahat ng connected dun. Oo, nako. I-research mo yung background, tapos saan papunta. Oo. Kasi dapat kabuuan yung ipipresent mo Hindi naman pwedeng patsi-patsi Oo naman. yung ipipresent. So, kung 1 oras yung class mo, yung lecture mo, siguro mga 5 oras yung preparation para doon or more. Anong 5 oras? Ako 1 linggo nga O, diba? So, itong mga pobreng mga musicians na to, nagre-reklamo kasi daw. Oo. Wala pa rin, walang Wipek. Tapos, Walang tumugtog Deadma. ng dirges, yung para sa mga patay. Patay. Wala naman daw nag-mourn. Oo nga, no? Diyos ko. Yung parang nakikita mo yung mga bata, ha? Mga tipong ganyan, no? Wala, indifferent. Deadma. So, yung 2 punto, indifference ng mga nakakatanggap. Message yun Kasi music is also a message, di ba? Yung tumanggap ng message, indifferent sa narinig. Oo, totoo yun. So, ano yung sinasabi sa atin? Ayan na naman yung Advent. Sinasabi sa atin, di ba? Kailangan kasi nakikinig tayo sa signs of the times. Yun yung kung may narinig ka, yung pinakikinggan mo ba? O tama ba yung action mo or yung response mo dun sa narinig mo? Baka hindi ka rin in tune. Kumbaga,
Hindi lang sintonado mali talaga, biro mo, pinapaiyak ka, tapos di ka naman umiyak. Ayun na nga Semplang, di ba? Semplang talaga. O, tapos pinapakanta ka. Oo. Dapat masaya, tapos wala lang. Wala lang. Parang no, 'di ba? Kaya ang talagang paglilingkod, no, yung paglilingkod sa ating Panginoon at yung mission ng pag-spread ng mabuting balita, no. Hindi po biro 'yan. Akala nila porket na apostolate, madali lang 'yan. Hindi po. Ako po sa aking posisyon, sa aking experience, no? Alam mo ba, no? Minsan nagtatampo na si Tito Dan. Bakit ka mo? No, minsan, kwento siya ng kwento. Nagkataon pa naman, meron akong talk. Kwento ng Hindi mo kwento. pinapansin. Tapos, di ba, mami, ganyan. Ang tagal na pala niya sinasabi. Di ba, mami? Ganyan. Hindi ko siya naririnig. Naano siya, nagtampo siya kasi bakit parang masyado kang deep sa iyong piniprepare at parang wala na ako sa tabi mo, wala ka nang kausap. Sabi niya, nahiya tuloy ako sa kanya. Sorry, Daddy. Sabi ko, masyado akong na-engross, na-overwhelmed sa aking piniprepare kasi itong, hindi biro itong talk na gagawin ko. Sabi ko, naintindihan naman niya. Yun, kung minsan kailangan talaga pag-intindi ng mga nakapaikot sa'yo Yun po yung first point na naisip ko. Kung minsan yung receiver hindi na-appreciate yung message Tapos yung second point, kung ikaw naman yung nag-deliver kung ikaw yung messenger, dapat nagpe-persevere. Kailangan magtiyaga. Kung sumemplang ka sa unang pagkakataon, hindi ibig sabihin nun tama na. Magtatampo ka o titigil ka na. Ay hindi pwede yan. Kailangan una, siguro, dapat i-assess mo rin. Baka naman palpak din yung preparation mo, yung di ba? Oo, tignan mo rin yung sarili mo, di ba? Kung ako yung musician, baka naman sintonado talaga. imbis na matuwa. Di ba, yung biro, teka, ano yung kinakanta mo? Parang pang Biyernes Santo. Kaya nga, di ba? Hindi pala, dapat pang wedding, tapos parang Biyernes Santo. Hindi, baka palpak naman yung delivery mo. Kaya hindi rin naintindihan. Kahit iniintindi, medyo semplang. Oo. Kung minsan naman, it pays na may naririnig ka rin mga negative feedbacks, di ba? Kasi meron kang basihan kung saan ka mag-i-improve. Constructive criticism. Yun. Dapat hindi tayo defensive pag ganun Pag maging open tayo. Pag na-criticize ka, yung lagi kong sinasabi sa boys and girls, sasalakan nyo yung daramdaman nyo. Filter. So, tanggapin, pero isipin mo kung ano yung tama at hindi. Kung may iba kasi, nega lang talaga, hayaan mo na yung ganun. Pero kung minsan, kadalasan, mas marami yung nagmamalasakit. Oo, totoo. Sa Kapampangan, mas dakala rin, masabal. So, sasabihin sa'yo, constructive. Sasabihin sa'yo, medyo kaya tayong tinsanitay na hindi ko yata na sundan yon. O di sa susunod, i-deliver mo ng mas maganda, mas naka-level sa kanila. Yes. So, isipin natin, dapat mag-persevere lang tayo. Huwag tayong magpadala dun sa mga balakid na nakapaikot. So, kung lalagumin ko yung dalawang points, sige. Kung tayo ay nakakakita o nakakatagpo ng mga indifferent sa ating misyon o sa ating apostolado, dapat siguro isipin din natin, tama ba yung i-process na maayos, tama po ba yung delivery natin. Baka mamaya masyadong malakas yung dating natin. Ako, conscious ako sa ganyan. Ano? Kasi pag feel ko, kulang na lang talagang alive and kung minsan ang lakas ng dating, na-overwhelm yung dinadatnan. So, kailangan pag ganun, timpi ng konti. Yung kailangan in small, chewable bites yung ibibigay mo. Hindi pwede yung masyadong overwhelming. Hindi makukuha. Mabaknal lang. And we should always remember na kuminsan tayo mga nag-preach ng ganyan, ang tendency ng iba, yung pinipreach nila ay sarili nila. Yung parang masyado na nilang binibigyan ng parangal yung sarili nila. Hindi yung kung sino yung pinipreach mo, which is God, no? Nagiging masyado ka ng centered sa sarili mo at nakalimutan mo na kung sino yung talagang pinipreach mo na tungkol dun sa Panginoon. Tama. No, 'di ba? Kaya na brand ka nila, na nalilabel ka nila na birang ang yabang naman
nagtalk na ito. Yes, Masyadong yes. sarili na lang ang palagi o yung pamilya niya, yung Opo. mga kapatid niya, yung gano'n na Yes. nakakalimutan na niya na dapat hindi nawawala ng focus kung sino yung focal point, kung sino yung sinishare mo. And that is our Lord Jesus Christ. Incidentally, kasama po yan dun sa lecture namin, hindi lecture sa sharing nung seminar. Kasi ano yan sa mga servers sa simbahan. As much as possible, we should not call attention to ourselves. Yes. So, hindi lang po yun sa mga altar servers, hindi lang sa mga bata yan, tsaka yung mga nasa altar. Pati tayo sa Tayo, lalo iba-ibang na kaming mga ministries. nagtotalk. Oo. So, kwento nga ng mga boys and girls, kasi hindi naman ikaw yung star. Totoo yun. Yung totoo star yun. ay si Jesu Cristo. Vessel ka lang Yes. di ba? Alingaw-ngaw ka lang. Yes. Kung maari nga lang talaga may invisibility cloak ka. Oo. Invisible tayo dapat yung message, yung lumalabas. Of course, hindi pwedeng invisible. Pero since ganun tayo, hindi yung kwento ka ng kwento, yung sarili mo nga yung Oo, yung pinaparangalan mo kinukwento yung sarili mo Opo. na nakakalimutan mo na kaya ka nakagawa ng magandang ganon o kaya mo na survive yung ganon. It's because of the love of our Lord Jesus Pwede naman Christ. kasing ikwento yung nangyayari or yung ginagawa mo. Witnessing. Pero illustrate, just to illustrate yung ano yung punto. Hindi Kung pwedeng paano naging ano yung Diyos doon. Yes. Parang, teka muna, pag natapos yung talk mo, kakilala ka na ng mga tao from... Pero yung Diyos, hindi. Naalala ko tuloy, Sister Karen, yung sinabi ni Among Dines. Minsan nakikinig ako sa Pilar, Tapos sabi niya, alam po ninyo, sabi niya, sa isang talk, sabi niya, pagkatapos ng talk, at ang naalala ninyo na lang ay yung yung nag-talk dahil marunong siya. Sabi jokes niya, yung kung at ano. hindi ninyo dinalang pag-uwi yung message niya about the Lord, then he is not a he Fail or yan. she is not a Failure good yun. failure yon. Dapat pag-uwi ng mga yung pinreach mo tungkol sa Panginoon, yun ang baon nila at natatandaan Tama, nila. Sabi tama. niya, oo nga naman, totoo yun, no? Totoo yun. Hindi yung, ay, kagaling niya, kaganyan, pero wala ka namang natutunan. Yes, O, yes. diba? So, meron naman dyan na nagtutok na for the sake of, na meron na, para milabas siya mo, Ay, sabi hindi nila, pwede no? yun. Hindi, mahalata mo naman yun eh. Yes, isa din yun sa tinakal namin. Oo. Ang misa, una kasi, liturgy. Ang misa ay hindi lang dinaraos. Oo. Ang misa ay pinaghahandaan. Pinaghahandaan niya, no? Ito'y isang sakripisyo. Dapat naka-predispose Yes. ka. So, hindi pwedeng yung convenience mo ang iniintindi mo. Yes, Hindi correct. pwede. So, it's the same thing for all the other ministries. Kay catechist ka, o kung ano man, service or broadcaster, hindi pwedeng, o yun, kunyari, kung tayo, Sister Day, dumating lang dito, hindi naman nagbasa. Hindi na magdabasa, Kailangan yan. Ako, pag-isang pa kaninang umaga, inano ko na yung gospel Tama. Tapos, i-relate mo na sa yung experience. Tapos, i-integrate mo na sa sa Opo. Word of God, experience ng iba. At kung ano mga related matter, di ba? Sabi ko Opo. nga sa'yo, nung nga nagtuturo ako ng 12 Articles of Faith, pati ako parang sineseminar ko na yung sarili ko Oh, bago ganun ako yun. makapagturo. Tama. Sinisink in ko muna yung mga tuturo ko bago ko ituturo sa iba. Yes, kailangan organized yung presentation. Siyempre, paano ma-organize kung hindi mo naman ihahanda? Oo nga. Tsaka yun na nga, iugma mo sa kung paano mong makukuha yung attention ng mga audience mo. Kaya ako, nagre-research pa sa YouTube ng mga applicable na mga video. Kaya very, very important din na alam mo kung sino yung audience mo Kunyari, naganda ka para sa mga bata, yung mga lola pala yung Yun na nga. isi-seminar mo. Oo, tayong patutugtog mo mga video dun, mga panahon na. Palpak ka rin. Kunyari, prepared ka. Oo. Mali naman. Basic research. Yun na nga, tutulugan Who is your ka. audience? Or Ay. babatuhin ka. Kaya nga, alam nyo, mga nakikinig po, mga kapatid, hindi biro ang maging worker sa lalo na po kami mga katikista, pinaghahandaan po namin talaga yan, no? O kaya ako sa mga kasama ko sa Speakers Bureau, ay naku, pinaghahandaan po talaga namin yan dahil gusto namin pag nagkahiwalay tayo pagkatapos ng isang seminar o recollection o retreat,
mabaon po ninyo ang mas malalim na pananampalataya at imahin ninyo tungkol sa ating Panginoon. Kami po ay wala, mga ano lang kami, mga pitsil lang kami, lalagyan lang kami, at kami po ang nagbabahagi sa inyo tungkol doon. No? Kaya, alam nyo, sa mga pamamahay ninyo o sa mga community ninyo, sa neighborhood, sa mga kapitbahay, pwede rin po kayong maging instrumento ng salita ng Diyos o ng mabuting balita sa pamamagitan nga ng inyong pagdadala ng inyong pamumuhay. How you live your lives kahit na nga hindi ka nagsasalita. Kung paano nilang nakikita yung iyong pananalita, yung iyong pakikisama, yung iyong gawain. You don't have to say a word. Pero makikita nila ang Diyos sa iyo, no? Be like Christ walking in the modern times, no? 'Di ba? Meron bang ano? Wala pa po. Excuse me. So, ano pang mga experiences mo ba tungkol dyan sa tungkol sa gospel natin? No, 'di ba? Dahil lalo na ikaw, mamita ka ng mga youth yan. So, mahirap din maging mamita, 'di ba? Father Pep talaga nag-stick yung kanyang yung tawag na mamita. Oo, oh. Diba? Ano lang po yan, kailangan, pag formator ka or pag mentor ka, kailangan tuturuan mo talaga, hindi lang yung content Kunyari kayo, di ba, yung mga catechists, hindi lang yung content, kailangan tinuturo mo pati yung disposition, total formation. So, yung attitude, very important yun. Kasi makikita, sa ayaw at sa gusto natin, may puntong mafufrustrate tayo sa ginagawa natin. Kasi, the work is not easy all the time. Siyempre. So, kailangan ituturo din natin yon. Kailangan sila ay maging very patient. Tapos, very understanding. Yun na nga. So, ayun, imbes na magreklamo tayo. Pero okay lang yung magreklamo every now and then. Kaya natural lang naman yun. Kahit si Jesus medyo nagano nun, di ba? Sa Agony in the Garden. Yung bilin ko, pag nagre-reklamo tayo, wag in public. Oo. Kunyari, may palpak at may palpak sa ayaw at sa gusto natin. Oo naman. Hindi so, naman tayo perfect. Pag in public, smile ka lang. Pag kayo, dun ninyo ilabas kung ano. Kasi part ng processing din yun Sige, pag kayo, sabihin ninyo kahit ano, i-discuss ninyo what went wrong, saan tayo nagkulang, ano yung, o kaya prepared. Kung minsan may uncontrollable factors, biglang may, kunyari, ayan, bagyo. Oo, yun na nga. O kaya, may dumating na tao na unexpected, iba yung perspective, medyo nagulo yung discussion, naging uncontrollable. So, iba yung dapat in Kapampangan, in Piadjan. Oo. Misan, emwa Piadjan, hadapin. So, hindi natin makontrol. So, okay lang yon. Pero pag magrereklamo tayo o mag-gripe, wag in public. Oo. Siyempre, you also put up an impression na you are in control and everything will be fine because para kang piloto no? Pag alam mo na ang sinasakyan ng eroplano mo, yung sinasakyan na eroplano ay minamaneho ng isang mabuting piloto, secured ka Pero pag alam mo na, siyempre patatakot ka. Katulad din ng nag-hiking o kaya nasa isang forest, ano bang tawag doon? Adventure, ano? At meron kayo siyempre guide. Pag minsan, lagi ka nakatingin sa guide, pag nakikita mo yung mukha niya, parang may question mark yung mukha niya. Matatakot ka di ba? At parang hindi niya alam. Siyang sinusundan niyo So, pag medyo nakita ka ng question mark sa mukha niya, medyo natatakot ka na. So, ganun din po tayo na mga kapwa namin na mga lingkod ng Diyos, no? Stay firm, stay well knowledgeable, no, sa ating ginagawa, para naman makita ng ating mga kapwa na ating binibigyan ng halimbawa, maging makita nila na alam natin ang ating ginagawa. At hindi sila matatakot at alam nila na they are being led by good and reliable people. At nanggaling ka na doon sa pinupuntahan nila, kaya wala silang dapat ikatakot na sila ay maliligaw. Tama. No? Okay, palagay ko ay tawagan natin si Kuya Egay at break sa isang magandang awit na pinili ni Tita Karen.
sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hanging kahapunan. Balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas ilapat, at iuwi sa tahanan kong dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko inay. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko, o ina kong mahal, ay irog ko. Okay, so bumabalik po tayo sa ating barkadahan kay Kristo, at ang ating po topic ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita sa paraan na nakaangkop sa nais ng Diyos, hindi sa nais ng tao. Dahil ang ating pinapahayag ay ang salita ng Diyos. At by the way, meron ba tayong texter? Yes, may isa po. Sige, Tita Karen. Good evening po. Galing sa 4395. Good evening po. Kumusta na po, Tita Zon, Tito Sunny, Tita Ruth, and ang mabait kong Mommy Day, Lala. Naku, si anak ko siguro yan. Si Ronel nga po ito. Pakibati po si Among Mario Ramos
and Among Paul sa Hagun. Ayan. Good evening po, Among Paul and Among Mario. Galing And good kay evening, Ronel. Ronel, anak. Ayan. Sige, mag-text lang po kayo. Kaming dalawa lang ni Sister Day, kaya pwede tayong mag-entertain ng maraming text Opo. messages. Pero bagong lahat pala, Sister Karen, hindi ba fiesta na ngayon Yes. ng Our Lady of Guadalupe? Baka gusto mong bigyan ng konting insight tungkol sa fiesta ngayon ng ating mga tagapakinig. At bukas nga pala, fiesta naman ni Santa Lucia. Yes. Okay. Opo. Si Our Lady of Guadalupe ngayon. Our Lady of Guadalupe, siya yung the Blessed Virgin Mother Mary na nagpakita kay Juan Diego. Si Juan Diego ay isang pangkaraniwang ordinary peasant o magsasaka pero taga Mexico. Sa Mexico noong Disyembre 9, 1531. So, kasi nagpakita siya kay Juan Diego, hindi naman makapaniwala yung pobre na Oo naman. ang birhen yon. Oo. Tapos nung naniwala na siya nga si Blessed Mother, paano naman siya paniniwalaan ng obispo? Obispo, yun ang problema. Opo. So, ano yung ginawa ng Blessed Mother? Para maniwala siya, ang obispo, so nasa Mexico po sila, nagpadala siya ng mga Castilian roses, yung mga Spanish roses, no? na hindi nakapanahon. Yes, kasi Sa- frozen yung oo. ganitong panahon. Imposibleng magkaroon Maginaw. ng fresh roses na Yes. ganyan sa ganong panahon. At hindi naman talaga sila tumutubo Oo. sa Mexico. Sa Espanya lang yung mga yon. Oo. So, pinakita nila sa Archbishop, si Bishop Zumaraga. Si Archbishop, Espanyol. So, pagkakita na niya ng rosas, syempre, nagitla siguro siya. Oo. Tsaka yung merong Yung balabal, yung balabal. tilma. So, pwera pa dun sa mga rosas, pinagaling pa daw yung Tiyo. tiyo ni Juan Diego. Tapos yung nag-imprint, parang pininta yung image Dun ng, sa ng balabal, Our no? Lady. Dun sa balabal na kay Juan Diego yun, yung kanyang tilma yung tawag ng mga Mexicano dun sa balabal na yun. Parang shawl na malapad, no? Opo. So, nung dinala daw yung tilma na yon sa Basilica. And then, 1531 po yun. November 14, 1921, nung nagkakagyera na, nasabugan ng bomba. Hindi nasira yung icon. Tapos, nung kasi ine-examine na yan, di ba? Yung mga relics, yung mga evidence. Tiningnan yung mata. Mata mismo nung image. Okay. Opo. Nandun daw yung mga images ng lahat ng present nung pinakita sa bishop nung 1531. Talaga. Yes. And then, mga 14 people daw. Lahat-lahat. Tapos, nung chinek din yung, kasi parang di ba yung Shroud of Turin, Oo. chinecheck kung kailan yan ginawa, is it a fake, is it anong klaseng chemicals yung ginamit para ma-imprint. Ma-imprint. Yes. Nung chinek yung tilma, kung ano yung ginamit, naku, yung doctor na nag-examine, tiningnan nila, there were no visible brush strokes. Talaga. No sketches, no corrections, no known source. So, kasi parang painting, di ba? So, ano yung pigment na ginamit? Pigments used were from no known source. Wala. Wala Hindi- talaga. Wala. Basta lumitaw na Whether lang. Animal, mineral, vegetable Wala. origin. Wala. Oh, yun. So, hindi unknown, nila no? alam kung ano. Talagang unknown. mysterious talaga. Yes. Miracle, no? Miracle. Si Our Lady of Guadalupe, pinadalhan daw, so ganun yun, yung dinala niya, yung image niya doon. To convince the Archbishop. Yes. Kasi sinabi niya, kailangan magdasal, magka-shrine. Hindi naman para sa sarili niya yun. Oo naman. Oo. So, in 1966, si Pope Paul VI nagpadala ng golden rose dun sa shrine. Si Pope Paul VI, Yes, no? 1966. Yung image po, yung imahe ni Blessed Mother, yung Our Lady of Guadalupe, gamit yan ng mga pro-life movement Kasi, against abortion. Kasi buntis Yes, ang yung pag image ng tinignan Mama natin, Mary. Oo. mukha siyang buntis sa image. Si Pope John Paul II,
proclaimed Our Lady of Guadalupe as the patroness of Americas and the Empress of Latin America on January 22nd, 1999. Our Lady of Guadalupe is also the patroness of unborn children. Kaya pala, yung maraming buntis Na nagdadasal sa kanya. sa Our Lady of For Guadalupe. safety, ano? For a safe birth. Delivery. Oo nga naman, Opo. Pero, isa din, patron yung si Saint Raymond of Nonatus. Ako sa iba kanya pa ako yun. nagno-nobena nabubuntis ako noon nung Opo. nanganganak pa ako noon. Kaya pala. So, ngayon, yung mga Latin American, very, very attached kay Our Lady of Guadalupe na image. Kanina nga nakita ko may tweet si Pope Francis. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Tapos talaga. mamaya daw, kasi sa atin 6 o'clock, plus 7, 6 p.m. sa Rome, magmimisa daw siya. The first time he's saying Mass in Spanish, in public, talaga. since the time he was dahil nga elected. naman kay Our Lady of Guadalupe. Si Opo. Juan Diego, di ba? Opo. So, Juan Espanyol, Diego. kasi Espanyol. Mexicano. Mexicano. Si Pope Francis galing ng Argentina. So, syempre. first language niya, Espanyol. Espanyol. So, mamaya, sabi ko, gusto ko mapanood yan. Sa EWTN. Siguro po. Or, may live streaming naman yan sa oo Vatican. naman. Oo. Mm, Vatican.va. website. Oo. So, gusto kong mapanood. O nga naman. Oo. Yung attachment kasi iba Oo iba naman, yung pinanggalingan. oo. Although Mexicano, yung pinanggalingan ng devotion. Pero very attached talaga yung Latino. Oo. So, kayo pong mga kapatid namin, mga nagdadalang tao, no? Pwede kayong magpatulong, sa intercession sa pamamagitan ng pagdasal ni Mama Mary para sa atin ay maging safe ang inyong pagdadalang tao at ang inyong panganganak. Yun. So, meron ba tayong texter? Wala pa po. Okay. So, ano pang pwede kaya nating, ano ba kadalasan ng mga nagiging hadlang para tayo ay patuloy na magsumikap sa ating ginagawa bilang mga mga tagapaghayag ng salita ng Diyos. Ano nga ba? No? Kung minsan mawawalan ka ng gana for no reason. Oh, talaga. Ay, iba yon. Yung tawag ni Karen Miklat dyan. Karen, hello. Ano daw? Umaandar yung demonyo. Sinabi mo, muntik na tayo nagkasabay. 'Di ba? Pag wala Opo, lang, no, 'di ba? yes. Biglang-bigla Sabihin mawawalan niya, ka ng gana. "Ewan ko, bigla na lang ako naiinis. Naku, alis. Oh, talaga, i-rebuke mo nun. No? O kung minsan, hindi naman demonyo na hindi nakikita, but yung nakikita. Ayun. Yung taong nakikita. Kung minsan, kung sino pa yung inaasahan mong Oo. alalayan ka. Yes. O kaya, Pero ano din yun? Part of the work of the yun na nga. Oh, yung strategy niya. of the dark one Oo, din yan yung eh. strategy ng tagapagulo. Kasi kung minsan magkaibigan kayo tapos bigla kayo bigla. magkakasiraan. Oo, Wala totoo namang yan. wala for no reason at all. Tapos pag nag-usap kayo, matatawa lang kayo. Bakit nga ba? Anong nangyari? I think yung importante diyan laging be open. Open, oo. At saka yung fortitude mo, yung sa kabila ng mga hadlang, mga paninira, kung ang yun talagang intention ay para ipahayag ang pag-ibig, pagmamahal, at ang saving power ng ating Panginoong Hesukristo, dun ka mag-focus. Kasi kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, talagang tiyak yun, merong hihila sa'yo. So, huwag ka magpahila, no? I agree. Asahan mo, be ready for that. Sabi nga ng nasa Bible sa John, no? Sabi niya, in this world, you will have trouble. Sabi niya, but take courage, for I have overcome the world. So, laging sinasabi na, ina-assure tayo, binibigyan tayo ng kalakasan ng loob, no, na assurance na wag daw tayong matakot, tayo mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, wag daw tayong matakot dahil lagi niya sinasabi kahit sa Bible 365 times niya sinabi nga, no, yung do not be afraid, Do not be afraid. I am with you always. And we should believe that. Yes, ako yun ang pinanindagan ko palagi, no? Sabi niya, I will be with you always. And sabi nga kay Peter, I will give you the keys to my kingdom. Sabi niya, and the gates of hell shall not prevail against it. Yun ang palagi kong pinaninindigan na Sister Karen na
na assurance ng ating Panginoon, lalo na kung minsan magkakasabay-sabay yung mga negative feedbacks, ano? Tapos makikita mo kung sino yung mga yun na may intindihan mo kung bakit ginagawa nila yun. May mga hidden sila na minsan meron silang ayaw sa'yo o meron silang ganun. Personal, minsan yung mga dahilan nila, pero hindi nagiging hadlang dapat yun. Kasi lahat ng tao, they are entitled to their own opinion. Hindi naman lahat ng tao gusto ka. O, di ba? At ikaw din naman ay mga pagkakamali, kaya siguro sila hindi nila tinatanggap yung sinasabi mo, baka merong mali naman sa sinasabi mo. Tama. Kailangan open ka rin nga doon, yung sinasabi mo Magmasid. kanita. Openness. Hindi oo. lang magmamasid sa iba, pati sa Sa sarili mo. Oo. Ako every night, meron akong naging habit na nag-evaluate ako sa sarili ko. Tama. Examine po yan, Sister D. Oo. Yung kung simula ng araw ko, hanggang nung oras na yun na matutulog na lang ako, nag-throwback ako, nagre-rewind ako, no? Ano yan? Very important kasi you have to always be conscious of what your motivations are. Oo, totoo So, yun. isipin mo, yung pinakasimple dyan, isipin mo, napalapit ba ako? O Oo. napalayo sa O Diyos? nalapit ko ba yung mga kausap Yes. ko o nailayo ko sila, no? Tama. Yun nga yung manabit, 'di ba last week? Manabit o manabi? Nanghihila o nagtataboy, o 'di ba alam ko na. Hinihila mo ba o tinataboy mo? Palayo kay Jesus ang mga kausap mo dahil sa nakikita nila o naririnig sa'yo. So, ang examination of conscience every night before you go to sleep, lalo na tayong mga kawal ng Panginoon, mga alagad ng Panginoon, dapat lang yun, no? Yes. Dapat tayong Requirement magmanalamin. sa atin. Requirement talaga yon, no? Na lagi tayong nag-evaluate. Tama ba sinabi ko? Opo. According sa gusto ng Diyos. Hindi yung to please others, no? Ay, hindi. Hindi yun. Ang basihan natin kung ano ang tama ayon sa paningin ng Diyos. Hindi yung kung ano yung nakaka-please dun sa mga nakapaikot natin, no? Yung mga superiors natin o kung sino-sino gusto nating i-please para makuha natin yung nila sa atin, mali po yun. Ang importante, ang piniplease natin ay ang ating tunay na boss at yun ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? I agree. Meron ka pa bang isi-share, sister? Para sa ating mga nagtatrabaho sa Vineyard of the Lord, yung isang very important din po, dapat nakakapagpadami din tayo Oo. Kung Hindi nakikita nagbabawas. natin, laging tayo, Ay, oo ay, naman. hindi yata, Hindi tayo nagtutubo, effective. hindi, ano ba ang tawag doon? Hindi nagbubunga. Oo. Di ba? Hindi effective. Oo. So, partly, ano yung dapat gawin? Assess kung paano yung, ano po ba yung ginagawa natin? Bakit hindi Oo. tayo dumadami? Oo. There's something ineffective. Oo. Hindi tumatalab. Baka masyado kang magaling. Yun, pwede rin yun. Ang Hindi ka galing maabot. mo. Yes. Hindi masama yun per se. Pero kaya lang kung minsan nasa starstruck sila Oo sa'yo. naman, yung nakakagahanga na. Yung itsura mo na lang, tsaka yung boses mong natatandaan nila. So pag ganun, Oo, kailangan nakalimutan na bumaba yung ka ng message konti. mo. Oo. Yung galing na galing sila sa'yo, hindi ka na nila malapitan. Oo, Kasi ay, masyado nako. silang overwhelmed. Again, Oo overwhelmed. nga, oo nga. Kanina, overwhelmed sa sinasabi mo. Hindi nila malunok. Oo, yun pala. Ngayon, baka ikaw naman, ang galing-galing mo ring mag-deliver, natatakot silang bigla Natatakot na sa'yo. sila, oo. So, Oo, hindi ka totoo rin, yun. hindi tayo dumadami. Oo. Kaya ako, tuwing nagbibigay ako ng seminars, recollections, retreats, parents man sila o ano, lagi kong nilalagay doon sa huling slide ko, yung contact number ko, yung Facebook, yung mga how they can still reach me pagkatapos nung yung may mga further questions sila o ano. At okay naman, talagang they keep in touch. After that, they still Okay po keep in yun. touch. Important po yun yung Oo. may personal touch. Oo, yung meron silang pa rin malalapitan. Meron ba tayo? Yes, may habol bago Okay. tayo magtapos. Mhm. From 4795, Maya Pabengi po, pakibati po lahat ng inmate sa Pampanga Provincial Jail. Advance Merry Christmas. Oo. Sana po wag po sila mawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Basta wag lang kalimutan si Jesus the Lord. Amen. Hindi niya tayo kakalimutan. God bless all.
Ariel B. Salamat. Ay, Monsignor Ariel B? Tama ba to? Mr. Ariel B. Salamat po. Okay. Tapos may isa pa. Good eve, kabarkadahan kay Kristo, especially to Sister Daisy. Gusto ko sana kumustahin mga request Bible ni Brother Darwin ng Divine Mercy. Thanks, Sister, from Sister Fe Castro. Ay, Sister Fe pala. Yung regular nagte-text sa atin. Tama po ba? Oo. Pwede po ba makuha cellphone number ni Sister Daisy? Ay, sige po, mamaya i-text namin kayo off the air. Pwede na rin I-announce natin? Okay lang. Sige. Sige. Sabihin ko. Sige. Okay, so ang text cellphone number ko po ay 0906-277-8346. So again po, 0906-277-8346. So yun po. Ayun po mga Bibles na in-order ninyo. As of the last time na nakakusap ko si Father Jess, wala pa rin pong kompleto dun sa mga orders ninyo. Pero again po, susubukan ko ulit i-text si Father Jess. At kung meron po, iti-text ko si Brother Darwin at para ma-pick up po ninyo dun sa seminaryo. Kasi wala na po tayong stock ngayon dito sa mismong office. Yun. So, salamat po sa inyong text. Si Sister Fe? Sister Fe. Castro. Oh, yes. Opo. So, magandang gabi po. Ay, sino Kahit, pa? tama po. Natutuwa ako pag ganun, kahit medyo nadidelay. Pero pag walang stock yung Bible, natutuwa ako. Oh, bakit? Ibig sabihin, Nagbibili. maraming bumibili, maraming mataas totoo yung yun. demand. Oh, ibig sabihin, nauubos. Yun. Yes. Kahit medyo delay, pero nakakatuwa. Oo, totoo yun, no? So, wag po kayo mag-alala. Marireplenish na po yung mga kulang na yan. At i-advise ko kaagad si Brother Darwin na kung pag meron na, para ma-pick up na po ninyo. Huwag kayo mag-alala. Salamat po. At saka yung pong mga nagte-text sa ating Pampanga Provincial Jail, yung mga nakikinig po ngayon. And in particular, yung pong anak kong bunso, si Leon, no, si Ton, meron po siyang kaibigan dyan, classmate daw niya. I forgot the name, pero I'm sure kung nakikinig ka, yung classmate ni Leon Enriquez na taga sa school nila noon sa Don Bosco, meron silang isang klase dyan. Sabi niya, pag may time siya, talagang gusto niyang bisitahin. Oo. So, huwag ka mag-alala, anak, no? At ako si Tita Daisy, yung nakikita mong nakikipag PTA meeting palagi. Ako yun. So, rest assured na si Ton, si Leon, no? Ay pinagdadasal ka daw niya. Sabi niya, don't worry, be happy there. Ay, lahat tayo, pinagdadasal natin sila. Sila, yes. Actually, sila yung very courageous. Oo. Totoo yun. Matatapang, malalakas ang loob. Oo, no? Tsaka heroes sila. Mga bayani pa rin sila ako para sa akin. Bayani Tama. pa rin sila eh. Piruin mo talagang na-survive nila ang pagtitiis nila, na nakahiwalay sila sa atin. Pero yung pamumuhay nila ay talagang nagagawa pa rin nilang maging mabunga. Yes. Talagang pinagdadaanan nila yung pruning, no? Yung ano bang pruning sa Tagalog, yung sinishape, yung halaman, no, pag inaalis mo yung mga hindi magandang leaves, o di ba? O ba, tapos pag naalis mo na yon, tutubong maganda yung halaman. Ganyan din po kayo, sigurado yon, no? So, cool lang kayo diyan. Easy lang kayo diyan. At konting tiis lang at meron na rin darating na oras para sa tamang panahon, no? Na Yes. sila ay makakalaya. Opo. Kahit na kami po. Enhanced pa sila. Oo. Better. They're Correct. back and better paglabas nila. Correct. Mas marami pa tayong problema nga kaysa sa kanila eh. Di ba? Sila at least, nandun sila, payapa naman sila doon. Maganda naman ang kanilang kalalagayan doon eh. Okay. Sino pa? Wala na ba? Wala na po. Okay. So, yun, no? Ang natin dito, so suma total po, no? Para may baon tayo ngayong gabi, no? Tayo po ay may kanya-kanyang mission sa buhay, no? Pero tayo bilang mga bininyagan at anak ng Diyos at mga Kristiyano, meron tayong 3 mission sa buhay. Yun yung pagiging mission ng makahari, makapari, at makapropeta.
natanggap po natin yon sa mga Katoliko, sa ating paggabinyag, no? Natanggap po natin yung mission na yon, na mission ni Jesus na ating tinutuloy. Ang pagiging propeta. Ito, ginagawa natin ngayon yan, Sister Karen, no? Nagpipreach tayo. Ang ating pagiging pare, kanina nagdasal tayo, tayong nag-lead. At yung pagiging, yun namang, yung pagiging makahari na mission, service. Yes. Paglilingkod. No? Ang hari kasi, ang tunay na hari, naglilingkod. Naglilingkod. Hindi siya ang Servant leader. Oo, servant leader siya. So yun, no? Basta't isipin lang po ninyo na kahit anong mangyari, ituon ninyo ang inyong mga puso sa anyong misyon na binigay ng Panginoon sa atin. Sino man ang nakapagbibigay ng hadlang sa atin o anumang circumstance sa buhay natin, wag po tayong magpadala. Pagpatuloy natin. Ituon natin ang ating mga paningin o isip sa tao, sa Diyos na siyang nagsugo sa atin upang makaakay tayo ng makarami tayo na humarap sa Panginoon sa pagdating ng kanyang second coming ng ating Panginoon na pinaghahandaan din natin during Advent. No? Meron ka pang isi-share, sister? Oras na po eh. Oo nga, o sige. Baka mapadaldal pa ako. Kaya nga. Okay, so for our closing prayer po, bago kami magpaalam, magko-closing prayer tayo. Sige, Opo, Sister maikli Karen. lang. Very Sige po. beautiful short prayer. Lord Jesus, by your cross, you have redeemed the world. Fill us with joy and confidence and make us all bold witnesses of your saving truth, that others may know the joy and freedom of the gospel. Amen. Amen. Okay, so Sister Karen, magpaalam ka na. Salamat po sa pakikiisa sa amin ngayong gabi. Ngayon po ay Friday. Tapos na po ang bagyo. Mag-enjoy tayo ngayong weekend. Oo nga, no? So, maraming salamat sa Panginoon at tayo in-spare niya, no? Iniiwas tayo sa panganib ng bagyo na dumaan. Salamat sa Diyos at sa mga naghirapan, no, na naapektuhan ng bagyong yon, ay kami po nakikisa sa inyong napagdadaanan ngayon at lagi po namin kayong isinasama sa aming panalangin. Sa mga kapwa po natin mga nakikinig ngayon dito sa ating Archdiocese, sa lahat ng sulok ng ating Archdiocese, pinaaabot po namin ang buong puso po naming pananalangin at ang pagmamahal namin bilang mga kapatid ninyo sa Panginoon. Huwag po kayong masiraan ng loob. Tayo po'y sama-sama, hindi kayo nag-iisa. Mahal namin kayong lahat. At tulad ng aking po lagi sinasabi, Lala, it means I love you. Love you. Okay, God bless you all po. Good Magandang night gabi. po. Salamat po.